Alam mo, matagal ko nang gustong pag-usapan itong topic na 'to. Kasi parang paulit-ulit na lang nating nakikita sa balita, mga taong naniniwala ng kaligayahan ay nabibili ng kapangyarihan at kayamanan. Yung tipong 'pag ako na ang nasa taas, magiging okey na ang lahat. 'Pag marami na akong pera, magiging masaya na rin ako. Pero ang mas masakit, yung kayamanan na nakuha hindi sa tamang paraan, galing sa korapsyon, galing sa nakaw sa kaban ng bayan, galing sa perang dapat sana ay para sa ospital, paaralan, kalsada, at kinabukasan ng mga bata. Sa simula, parang ang ganda ng buhay nila. May malalaking bahay, may mamahaling sasakyan, may bodyguard, may respeto, o at least takot na tinatawag nilang respeto. Pero alam mo, may isang bagay na hindi kailanman nabibili, katahimikan ng konsensya. Maraming tao ang akala nila masaya sila. Pero kung tatanungin mo sila sa gabi, yung tahimik na, wala ng kamera, wala ng palakpakan, wala ng papuri, doon lumalabas ang totoong presyo ng lahat. Takot, pagkabahala, paranoia, yung konting tunog sa labas, kinakabahan. Yung bawat balita, iniisip, ako na ba ang susunod? At minsan, kahit hindi pa sila nahuhuli ng batas, nahuhuli na sila ng sarili nilang isip. May mga anak sila na hindi nila matignan ng diretso sa mata. May mga asawa silang tahimik pero punong-puno ng takot. May mga gabing hindi makatulog kahit naka-aircon, kahit nasa mamahaling kama. Kasi deep inside, alam nila, hindi nila pinaghirapan ng malinis ang lahat ng yun. At kapag dumating na yung araw na nahuli na sila, nako, doon nagiging tunay na tragic ang lahat. Biglang nawawala ang mga kaibigan, biglang nagiging tahimik ang telepono, yung dating sir at boss, nagiging pangalan na lang sa headline. Minsan, kulungan ng kapalit. Minsan, kahihiyan. Minsan, sakit. Minsan, pagkamatay. Minsan, pagkawasak ng pamilya. At ang pinakamalungkot sa lahat, doon lang nila naiintindihan na hindi pala iyon ang tunay na kaligayahan. Pero huli na ang lahat. Alam mo, may malaking kasinungalingan na ibinenta sa atin ng mundo, na ang sukatan ng tagumpay ay dami ng pera at lawak ng kapangyarihan. Pero hindi sinasabi ng mundo ang buong kwento. Hindi sinasabi ng mundo na ang kayamanan na walang dangal ay parang bahay na maganda sa labas pero gumuho sa unang lindol. Hindi sinasabi ng mundo na ang kapangyarihang walang konsensya ay parang apoy. Sa simula nagbibigay init pero sa huli sinusunog pati may hawak. At ito ang tanong na gusto kong iwan sa iyo ngayon. Ano ang silbi ng lahat ng iyon kung kapalit naman ay kaluluwa mo? Hindi ko sinasabing masama ang yumaman. Hindi ko rin sinasabing masama ang maging makapangyarihan. Ang masama, yung akala mo doon lang umiikot ang halaga mo bilang tao. Yung handa kang tapakan ng iba para umangat. Yung handa kang magnakaw ng kinabukasan ng marami para sa pansariling ginhawa. Kasi ang tunay na kaligayahan, hindi mo kailangang itago. Hindi mo kailangang bantayan. Hindi mo kailangang ipagtanggol araw-araw. Tahimik lang siya, simple, malinis. Yung uuwi ka sa bahay na payapa ang loob mo. Yung kaya mong tumingin sa mata ng mga anak mo. Yung kaya mong matulog ng mahimbing kahit walang security. At kung ikaw ay isang ordinaryong tao lang na nagtataka minsan, bakit parang sila ang daming meron, tapos ako hirap pa rin? Tandaan mo ito, hindi lahat ng mukhang masaya ay masaya. Hindi lahat ng mukhang successful ay panalo. Minsan,
Ang tunay na tagumpay ay yung wala kang kinatatakutan na bukas. Kung may natutunan ka sa episode na to, kung sa tingin mo may kakilala kang kailangan makarinig nito, i-like mo ang episode na to, i-share mo, at huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Edwin Tan Podcast dito sa YouTube, TikTok, Facebook at Spotify. At sa lahat ng matagal nang nakasubscribe, maraming salamat sa suporta ninyo. Dahil sa inyo, patuloy tayong nakakapag-usap ng mga kwentong may saysay, mga usapang hindi lang pang-viral, kundi pang-buhay. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat lagi at piliin natin ang tagumpay na hindi kailangang ikahiya.